Magandang gabi sa lahat. Ako nga pala si Sharon, nakatira ako sa Southern Tagalog. Huwag na natin tukuyin ang exact province. Pero nung kasagsagan ng Bagyong Ondoy taong 2009, isa ang komunidad namin sa pinakanasalanta ng bagyo. May isang village na malapit sa amin yung talagang lumubog sa putik. Sabi ng mga kapitbahay, na akala mo mga eksperto talagang lulubog daw yung village na yun sa baha dahil ang landscape niya ay parang mangkok, at nandun ang village sa bottom. Kaya, hindi mabibilang ang dami ng namatay nung bagyo. Marami pa hanggang ngayon ang hindi na nakita. Bata man o matanda. So, tama na ang introduction. May pinsan ako na tricycle driver. Since malapit lang ang bahay namin doon sa sinasabi kong village, minsan ay may naihahatid siya at nasusundong mga pasahero mula sa lugar na yon. Di pa man fully recovered ang lugar, as in may putik pa sa dingding ang mga bahay, nagsimula ng mamasada ang pinsan ko. Madaling araw pa lang, nagsimula na mamasada ang pinsan ko. Alam niya kasing marami ang pasahero dahil marami ang babalik ng bahay dahil wala ng baha. Nakatiempo agad siya. May inihatid siya doon sa lugar na maglilimas daw ng mga gamit tapos nag-abang na siya ng pasahero. Lahat ng madadaanan niya ay malulungkot at mapapait ang mga mukha. Bandang 4 AM, may nakuha na siya agad. Isang pamilya. Putikan ang mga ito dahil siguro ay galing rin sa paglilimas ng gamit o galing doon sa parte ng village na hanggang bewang pa rin ang putik. Isang ginoo, isang ginang, 2 batang babae at lalaki. Yung batang lalaki ang pinakamaliit. Tinanong niya kung saan sila magpapahatid. Sumagot naman agad yung lalaki na sa may highway lang sila. Pumayag naman yung pinsan ko kahit medyo may kalayuan yung highway kasi marami naman sila, 10 piso ang isa. Kikita agad siya ng 40 pesos. Yung lalaki, sumakay sa likod niya at yung babae at 2 bata, sumakay sa loob. Nung pagbaba, tinanong ng lalaki ang pinsan ko kung magkano yung bayad. 40 pesos lang. 30 pesos na lang para discount na yung isa, sagot ng pinsan ko. Tinago niya yung awa niya kasi hanap buhay niya rin yung pagdadrive. Magkano po ba ang isa? Tanong ulit nung lalaki. 10 po. 4 kayo, sabi ng pinsan ko. Nagtinginan yung lalaki at babae tapos nagkunutan ng noo sabay tumingin sa pinsan ko. 3 lang po kami kuya, nakakunot yung noo ng lalaki. Nagtataka. Binilang niya ulit, yung lalaki, yung babae, yung batang babae. Di niya makita yung batang lalaki. Nasaan yung batang lalaki? Nagtataka na rin ang pinsan ko. Yung mag-ina ko lang po yung nasa loob kuya, sagot nung lalaki. Aba sino yung nasa may tuhod ko kanina? Takang-taka na siya. Ang tagal na walang umimik sa kanila. Baka po may nakisabay lang sa atin kuya. Kawawa naman siguro. Sige po, bayaran ko na lang. Para makarating sa pupuntahan, malumanay na sabi ng lalaki. Wala nang nasabi yung pinsan ko. Pero nung kinukwento niya ito sa akin, sabi niya kilabot na kilabot siya. Lalo na raw nung tiningnan niya yung maliit na upuan na lalagyan niya ng tools na malapit sa binti niya, ang daming putik. Mula noon ay lagi nang bumubusina ang pinsan ko sa lugar kung saan maraming nasawi.